Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Makabansa 3, Quarter 1, Week 7. Ang ating paksa ay pagpapahalaga at pagmamalaki sa kasaysayan ng kinabibilangang komunidad. Paglalaro ng picture hunt. Bago tayo magsimula, may 5 larawan na itinago sa ilalim ng ilang upuan. Hanapin ninyo ang mga ito. Ang mga larawan ay may kinalaman sa kasaysayan ng inyong lugar. Ang sinumang may hawak ng larawan pagkatapos ng laro ay anyayahang magbigay ng opinyon tungkol dito. Narito ang mga nabuong larawan. Unang larawan, pangalawang larawan, pangatlong larawan, pang-apat na larawan. Para sa layunin ng ating aralin na ipakikita ang pagpapahalaga sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagsasadula ng kasaysayang pampuok. Tingnan ninyo ang mga salita o larawan sa pisara. Kilala ba ninyo ang mga ito? Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng mga ito? Pagkatapos, pag-usapan natin kung paano sila nakatulong o nakaambag sa kasaysayan ng ating komunidad. Ang kasaysayan ng isang komunidad ay may mga iba't ibang aspeto na maaaring pag-aralan o suriin upang mas maintindihan ang pag-unlad at pagbabago ng lipunan. Basahin natin ang maikling dula-dulaan. Tauhan, Andres, isang matandang mangingisda na may malalim na kaalaman sa kasaysayan ng puok. Luisa, isang guro sa paaralan na interesado sa lokal na kasaysayan. Diego, isang kabataang estudyante na hindi gaanong interesado sa kasaysayan, ngunit handang makinig. Tagpo sa baybayin. Isang umaga, sa tabing dagat, si Andres at Luisa ay nakatayo malapit sa dalampasigan, nagmamasid sa alon. Tingnan mo, Luisa, ang dagat na ito. Dito nagsimula ang mga pangyayari ng nakaraan ng aming bayan. Tunay po ba iyan, Mang Andres? Paano natin malalaman ang nangyari rito? Ang dagat, Luisa, ay hindi lamang tubig. Ito'y hugis ng mga alaala ng mga taong nagdaan. Dito nagsimula ang mga biyahe papunta sa mas malalayong puok at dito rin unti-unting nabuo ang ating bayan. Papasok si Diego, naglalakad ng walang pakialam sa paligid. Bakit pa importante ang mga alaala ng dagat na ito? Anak, ang kasaysayan ay tulad ng alon. Ito ay patuloy na pumupukaw sa atin upang alamin kung saan tayo nanggaling at paano tayo magiging kung ano tayo ngayon. Mang Andres, paano nagsimula ang bayan natin? Noong unang panahon, may mga dayuhan na dumayo rito upang maghanap buhay. Sa bawat hakbang ng kanilang ginawa, unti-unti nilang binuo ang komunidad hanggang sa naging bayan na ito. Parang ang gulo-gulo naman ng kasaysayan? Hindi lahat ng araw ay maliwanag, Diego. Ngunit sa bawat alon na dumadaan, natututo tayong makinig at bumuo ng ating sariling kahulugan ng pagkakakilanlan. Ito ang pinag-usapan sa talakayan. Mula sa talakayang napakinggan, ano-ano ang mahalagang bahagi o pangyayari na nagpapahayag sa kasaysayan ng komunidad. Dapat ba nating ipagmalaki
at pahalagahan ang ating kasaysayan? Bakit? Bilang mag-aaral sa ikatlong baitang, papaano mo maipapakita ang pagmamalaki sa kasaysayan ng iyong komunidad? Magdala ng 2 mahalagang tao o pangyayari sa kinabibilangang komunidad. Mula sa mga naitalang mahahalagang tao at pangyayari sa chart, gumawa ng isang script o maikling talakayan na nagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa ating komunidad. Gawing gabay ang naunang dula-dulaan na ating binasa at pinag-aralan kanina. Magtulungan at tumulong ang bawat kasapi sa pangkat. Paano mo pahahalagahan ang kasaysayan ng iyong kinabibilangang komunidad? Bilang mag-aaral sa ikatlong baitang, ano ang maaari mong gawin upang mapangalagaan ito? Isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kasaysayan ng kinabibilangang komunidad at mali kung hindi. Para sa unang bilang, ang bawat pahina ng aklat na naglalaman ng kasaysayan ng kanilang komunidad ay tila kayamanang binabasa ni Nell Stephen ng may buong pagmamahal. Mahusay, tama. Ang kanyang pagmamalasakit sa kasaysayan ay ipinakita ni Duchess sa pamamagitan ng pagbabago ng mga programa sa paaralan na nagtuturo ng kanilang lokal na kasaysayan. Mali. Buong puso at pagmamahal ang inilaan ni Isagani sa bawat talakayan tungkol sa nakaraan dahil naniniwala siyang ang kasaysayan ang susi sa isang magandang kinabukasan. Tama. Sa tuwing ipinagdiriwang ang anibersaryo ng kanilang baryo, si Darlene ay laging aktibong kalahok sa iba't ibang gawain sa kanyang komunidad, gaya ng pagtulong sa pagpapaganda at sa pangangalaga ng kapaligiran at marami pang iba. Tama. Buong giliw na inipon ni Ezra Crisel ang mga lumang larawan at mahalagang dokumento upang lumikha ng isang album na nagpapaalala sa kahalagahan ng kanilang kasaysayan. Tama. Para sa ikalawang araw, magdala ng mahalagang tao o pangyayari. Isulat ang paglalarawan. Para sa layunin ng ating aralin na ipakikita ang pagpapahalaga sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagsasadula ng kasaysayang pampuo. Ang pagpapakita ng pagpapahalaga sa kasaysayan ng kinabibilangang komunidad ay isang mahalagang aspeto ng kultura at identidad ng isang lugar. Ito ay maaaring maisalarawan sa iba't ibang paraan, kabilang ang sumusunod. Pagpapanatili ng mga makasaysayang lugar at estruktura. Ang pangangalaga at pagpapanatili ng mga makasaysayang gusali, monumento at iba pang estruktura ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa nakaraan ng komunidad. Ang mga ito ay nagsisilbing mga pisikal na alaala ng kasaysayan ng lugar. Pagdaraos ng mga pagdiriwang at kaganapan. Ang pagdaraos ng mga pista, anibersaryo at iba pang mga kaganapan na nagpaparangal sa makasaysayang mga pangyayari o personalidad ay isang paraan upang ipagdiwang at ipasa ang kasaysayan na susunod na henerasyon. Pagtuturo ng kasaysayan sa paaralan. Ang integrasyon ng lokal na kasaysayan sa kurikulum ng mga paaralan ay tumutulong sa mga kabataan na maunawaan at pahalagahan ang kanilang pinagmulan at kultura.
pagbuo ng mga museo at aklatan. Ang pagtatayo ng mga museo at aklatan na may koleksyon ng mga dokumento, larawan at iba pang mga bagay na may kinalaman sa kasaysayan ng komunidad ay isang paraan upang mapanatili at mapag-aralan ang nakaraan. Pagpapahalaga sa mga oral na tradisyon. Ang pagpapanatili at pagdiriwang ng mga oral na tradisyon tulad ng mga kwento, alamat at mga kanta ay isang mahalagang paraan upang ipasa ang kasaysayan at kultura ng komunidad sa pamamagitan ng pasalita. Pagsasagawa ng mga pananaliksik at publikasyon. Ang pagsasagawa ng mga pananaliksik at paglalathala ng mga aklat o artikulo tungkol sa kasaysayan ng komunidad ay tumutulong sa mas malalim na pag-unawa at pagdokumento ng mga makasaysayang pangyayari at tauhan. Pagtutulungan ng komunidad. Ang sama-samang pagkilos ng mga miyembro ng komunidad upang pangalagaan at i-promote ang kanilang kasaysayan, tulad ng pag-oorganisa ng mga cleanup drive sa mga makasaysayang lugar o pagbuo ng mga historical societies, ay nagpapakita ng kolektibong pagpapahalaga sa kasaysayan. Paggamit ng teknolohiya at social media. Ang paggamit ng modernong teknolohiya at social media upang i-promote ang kasaysayan ng komunidad, tulad ng paglikha ng mga website, blogs at social media pages na nagtatampok ng mga makasaysayang impormasyon at larawan ay isang makabagong paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa kasaysayan. Sa kabuuan, ang pagpapakita ng pagpapahalaga sa kasaysayan ng kinabibilangang komunidad ay mahalaga, hindi lamang para sa pagpapanatili ng mga nakaraan, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng identidad at pagkakaisa ng mga miyembro ng komunidad. Isulat sa bawat kahon ang angkop na sagot. Ang kasanayan ng komunidad ay mailalarawan sa pamamagitan ng bubuo kayo ng 4 na grupo. Basahin niyo muli ang script na ginawa ninyo kahapon. Gamit ang script na inyong nabuo kahapon, isasadula natin ito sa harapan ng klase. Pag-usapan ito sa grupo at pagsanayang mabuti. Ano ang inyong natutuhan sa ating dula-dulaan? Bakit mahalagang pangalagaan ang kasaysayan ng ating kinabibilangang komunidad? Bakit mahalagang malaman ang kasaysayan ng kinabibilangang komunidad? Bilang mag-aaral sa 2 baitang, ano ang maaari mong gawin upang mapahalagahan ang mga ito? Iguhit sapat lang ang masayang mukha kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagmamalaki sa mahalagang kasaysayan ng kinabibilangang komunidad at malungkot na mukha naman kung hindi. Labis ang paghangang nararamdaman ni Kerslyn sa mga bayani ng kanilang baryo, kaya't buong puso niyang iniaalay ang kanyang oras sa pagbabasa ng kanilang mga kwento. Ang mural na ipinenta ni Den sa pader ng paaralan ay sumasalamin sa kanyang masidhing pagmamahal sa kasaysayan ng kanilang komunidad. Ito ay masayang mukha. Hindi lamang natutuhan ni Lorraine ang mga aral ng nakaraan, kundi ipinagmamalaki rin niya ito upang magsilbing inspirasyon sa kanyang mga kaklase at kapwa taga-baryo. Ito ay masayang mukha. Sa bawat pagkakataong makausap ni Gon ang mga matatanda tungkol sa kasaysayan ng kanilang baryo, ramdam na ramdam ang kanyang pagpapahalaga sa kanilang mga kwento. Mahusay, ito ay masayang mukha. Ang simpleng proyekto ni Gwen ay nagsilbing malaking hakbang tungo sa pagpapanatili ng makulay na kasaysayan ng kanilang komunidad. Masayang mukha.
Para sa inyong taktang aralin, sa tulong ng mga magulang, magtala ng ilang mahahalagang tao na may kaugnayan sa pag-unlad ng kinabibilangang komunidad. Para sa ikatlong araw, ano-anong mahalagang pangyayari sa ating komunidad ang ating napag-aralan? Sa anong paraan sila nakapag-ambag ng kaunlaran sa ating kasaysayan? Bilang mag-aaral sa ikatlong baitang, ano ang iyong magagawa upang mapahalagahan ang ating lokal na kasaysayan? Para sa layunin ng ating aralin, na ipakikita ang pagpapahalaga sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagmamalaki sa mahahalagang tao na humubog sa kasaysayan ng kinabibilangang komunidad. Ayusin ng mga piraso ng isang larawan na ibibigay sa bawat pangkat upang makabuo ng isang salita o parirala. Picture puzzle. Lider ng komunidad, mga edukador, mga negosyante, mga aktivista, mga tagapaglingkod. Ang mahalagang tao na humuhubog sa kinabibilangang komunidad ay tumutukoy sa mga individual na may malaking kontribusyon sa pag-unlad, paghubog at pagbabago ng isang komunidad. Ang kanilang mga gawa, pamumuno at impluwensya ay nagdudulot ng positibong epekto sa pamumuhay, kultura, ekonomiya at iba pang aspeto ng buhay sa komunidad. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga ganitong tao. Mga leader ng komunidad, ang mga barangay captain, mayor o iba pang opisyal ng pamahalaan na nagpapakita ng mahusay na pamumuno at naglalatag ng mga proyekto at patakaran para sa ikabubuti ng komunidad. Mga edukador, mga guro, prinsipal at iba pang mga nasa sektor ng edukasyon na nagtuturo at naghubog sa mga kabataan upang maging responsableng mamamayan. Mga negosyante, mga lokal na negosyante na nagtatayo ng mga negosyo na nagbibigay ng trabaho at oportunidad sa mga residente. Aktivista, mga taong lumalaban para sa karapatan ng mga miyembro ng komunidad at nagsusulong ng mga advokasya para sa kalikasan, karapatang pantao at iba pang mahalagang usapin. Mga tagapaglingkod, mga doktor, nurse at iba pang tagapaglingkod sa kalusugan na nagsisilbi sa pangangailangan ng komunidad. Mga alagad ng sining at kultura, mga manunulat, artista, musikero at iba pang mga nasa larangan ng sining na nagpapanatili at nagpapalaganap ng kultura at tradisyon ng komunidad. Mga relihiyosong leader, mga pari, pastor, imam at iba pang mga leader espiritual na nagbibigay ng gabay at suporta sa moral at espiritual na aspeto ng buhay ng mga tao. Ang mga taong nabanggit ay nagsisilbing inspirasyon at modelo sa ating komunidad at ang kanilang mga kontribusyon ay nag-iiwan ng pangmatagalang epekto sa kinabukasan ng lugar na ating kinabibilangan. Basahin natin ang maikling kwento. Ang mural painting ni Gon. Sa isang maliit na baryo sa Siargao, may isang batang nagngangalang Gon. Sa edad na 8, mahilig siyang magbasa ng mga libro tungkol sa kasaysayan ng kanilang komunidad. Isang araw, habang naglilibot siya sa silid-aklatan ng paaralan, may nakita siyang isang lumang libro na may pamagat na Mga Bayani ng Ating Baryo. Agad niya itong kinuha at pinasa. Sa bawat pahina ng libro,
natuklasan ni Gon ang kwento ng mga tao na nag-ambag ng malaki sa kanilang baryo. Isa sa mga kwento ay tungkol kay Mang Tomas, isang magbubukid na nagpasimuno ng kanilang patubig upang masiguro ang ani ng mga magsasaka tuwing tag-init. Dahil dito, maraming pamilya ang hindi na nagugutom tuwing tagtuyot. Napag-alaman din niya ang tungkol kay Lola Nena, isang guro na nagturo sa ilalim ng puno noong panahon ng digmaan upang masiguro na patuloy na makapag-aral ang mga bata kahit na may kaguluhan. Marami sa kanyang mga estudyante ang naging matagumpay sa buhay at bumalik upang maglingkod sa kanilang komunidad. Napukaw ang damdamin ni Gon sa mga kwentong ito. Naisip niya na ang mga tulad ni Mang Tomas at Lola Nena ay hindi dapat makalimutan. Kaya't napagdesisyonan niyang gumawa ng isang proyekto upang masiguro na ang mga kwentong ito ay mabibigyan ng halaga at maipapasa sa susunod na henerasyon. Sa tulong ng kanyang mga magbulang at guro, nagsimula si Gon ng isang mural painting sa pader ng kanilang paaralan. Ang mural ay naglalaman ng mga imahe ni Mang Tomas, Lola Nena at iba pang bayani ng kanilang baryo. Inilagay rin niya ang mga kwento sa ilalim ng bawat imahe upang mabasa ng lahat. Naging inspirasyon si Gon sa kanyang mga kaklase at mga taga-baryo. Dahil sa kanyang proyekto, muling nabuhay ang pagmamahal at pagpapahalaga sa mga taong may ambag sa kanilang kasaysayan. Ang mural ay naging simbolo ng pagkakaisa at pasasalamat ng buong komunidad. Sa bawat tingin ni Gon sa mural, nararamdaman niya ang pagmamalaki at saya. Alam niyang kahit sa murang edad ay nagawa niyang magbigay halaga sa mga taong minsang nagbigay ng malaking ambag sa kanilang komunidad. Sino si Gon? Ano ang hilig ni Gon? Ano ang kanyang natuklasan dahil sa hilig niyang magbasa? Paano nakatulong sa pamayanan si Mang Tomas, si Lola Nena? Papaano na ipakita ni Gon ang kanyang pagpapahalaga at pagmamalaki sa mga taong may ambag sa kanilang komunidad? Bilang mag-aaral sa ikatlong baitang, ano ang iyong magagawa upang maipakita ang pagmamalaki sa mga taong naging kasangkapan sa kaunlaran ng pamayanan? Magtala ng 5 pangungusap na naglalarawan o nagpapakita ng iyong pagmamalaki sa mahalagang tao na humubog sa iyong kinabibilangang komunidad. Halimbawa, gagawin kong inspirasyon ang kagitingang ipinamalas ng ating mga ninuno. Sino-sino ang mahalagang tao sa ating sariling komunidad? Bilang mag-aaral sa ikatlong baitang, paano mo maipapakita at ipagmamalaki ang mga mahalagang tao na nagkaroon ng kontribusyon sa pag-unlad ng komunidad? Gumawa ng isang slogan na nagpapakita ng pagmamalaki sa mahalagang tao na humubog sa kasaysayan ng komunidad. Para sa inyong taktang aralin, magtanong sa mga matatanda ng ilang mahalagang pangyayaring naganap sa sariling komunidad. Itala ito sa malinis na papel. Para sa ika-4 na araw, sino-sinong mahalagang tao sa komunidad ang ating napag-aralan kahapon? Ano ang naging ambag nila sa pag-unlad at kasaysayan ng ating komunidad? Bilang mag-aaral sa ikatlong baitang, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa kanila? Para sa layunin ng ating aralin na ipakikita ang pagpapahalaga sa kasaysayan
sa pamamagitan ng pagbibigay-pugay sa mahalagang pangyayari sa pamamagitan ng likhang sining. Sa bawat bilang ng 5, habang pinagpapasapasahan natin ang bolang papel na ito, ang sino mang may hawak sa bola pagkatapos ng pagbibilang ay kukuha ng isang talukap. Basahin ng malakas sa klase ang pariralang napapaloob. Magbigay ng isang halimbawang kaugnay sa nabasang parirala o pangyayari. Narito ang mga parirala. Mga pista at pagdiriwang. Kalunos-lunos na pangyayari. Pag-unlad sa ekonomiya. Pagbabago sa pamamahala. Mga proyekto ng infrastruktura. Ang mahalagang pangyayari sa kinabibilangang komunidad ay tumutukoy sa mga kaganapan o okasyon na may malaking epekto o kahalagahan sa isang partikular na komunidad. Ang mga pangyayaring ito ay maaaring positibo o negatibo at maaaring magdulot ng pagbabago sa pamumuhay, kultura, ekonomiya at iba pang aspeto ng buhay sa loob ng komunidad. Ilan sa mga halimbawa ng mahalagang pangyayari ay ang sumusunod. Mga pista at pagdiriwang, mga tradisyonal na pagdiriwang o selebrasyon na nagpapakita ng kultura at paniniwala ng komunidad. Kalunos-lunos na pangyayari, mga kalamidad tulad ng bagyo, lindol o sunog na malaki ang epekto sa mga residente. Pag-unlad sa ekonomiya, pagbubukas ng mga bagong negosyo, proyekto ng pamahalaan, o pagdami ng trabaho na nagpapabuti sa kabuhayan ng mga tao. Pampublikong pagpupulong o konsultasyon, mga pagpupulong kung saan tatalakayin ang mga plano para sa komunidad at ang mga magiging epekto nito sa mga residente. Pagbabago sa pamamahala, halalan, bagong patakaran o pagbabago sa liderato na makakaapekto sa pamamalakad ng komunidad. Mga proyekto ng infrastruktura, pagpapatayo ng mga paaralan, kalsada, ospital o iba pang mga infrastruktura na magdudulot ng progreso sa komunidad. Ang mga pangyayaring ating napag-aralan ay hindi lamang nagmamarka ng kasaysayan sa ating komunidad, kundi nagbibigay rin ng direksyon sa ating hinaharap. Ang proyekto ni Gwen. Basahin natin ang kwentong ito. Si Gwen ay isang batang nakatira sa maliit na bayan ng Santol. Bata pa lamang siya pero malaki na ang kanyang interes sa kasaysayan ng kanilang komunidad. Sa tuwing naririnig niya ang mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa kanilang bayan, lalo siyang namamangha at nagkakaroon ng masithing pagnanais na alamin ang kanilang nakaraan. Isang araw, nagpasya si Gwen na gumawa ng proyekto tungkol sa kasaysayan ng Santol. Nilapitan niya ang kanyang guro at inilahad ang kanyang balak. Natuwa ang guro at sinabing maganda ang kanyang naisip. Binigyan siya nito ng ilang gabay kung saan maaaring magsimula. Sa unang bahagi ng kanyang proyekto, in-interview ni Gwen ang mga matatandang residente ng Santol. Una niyang kinausap ang kanyang lolo na nagkwento tungkol sa panahon ng digmaan. Isinalaysay ng lolo kung paano nagtulong-tulong ang mga taga-Santol upang protektahan ang kanilang bayan laban sa mga mananakop. Ipinakita pa nito ang lumang larawan ng kanilang bahay na ginawang kanlungan ng mga sagutang sundalo. Sunod niyang in-interview si Lola Nita,
ang pinakamagandang dalaga sa kanilang bayan noong panahon ng pagsakop. Ikinuwento ni Lola Nita kung paano siya naging bahagi ng mga naghimagsik upang ipaglaban ang kalayaan ng kanilang bayan. Ipinakita rin ni Lola Nita ang lumang medalya na natanggap niya bilang pagkilala sa kanyang katapangan. Tumako naman si Gwen kay Mang Pedro, ang pangunahing mangangalakal noong dekada 70. Ikinuwento ni Mang Pedro kung paano umunlad ang ekonomiya ng kanilang bayan dahil sa sipag at tiyaga ng mga residente. Ipinakita niya ang mga lumang dokumento ng kanilang pamilihan at ang unang tindahan na nagbukas sa kanilang lugar. Habang isinusulat ni Gwen ang kanyang proyekto, lalong lumalim ang kanyang pag-unawa at pagmamahal sa kanilang komunidad. Nalaman niya ang kahalagahan ng pagkakaisa, tapang at pagsisikap sa pagbuo ng kasaysayan ng kanilang bayan. Sa pagtatapos ng kanyang proyekto, gumawa si Gwen ng isang munting museo sa kanilang paaralan. Dito inilagay niya ang mga litrato, medalya at mga dokumentong kanyang nakalap. Nang araw ng presentasyon, inanyayahan ni Gwen ang buong komunidad upang makita ang kanyang munting museo. Namangha ang lahat sa ginawa ni Gwen, lalo na ang mga matatandang kanyang in-interview. Ang kanyang proyekto ay hindi lamang isang parangal sa nakaraan, kundi isang inspirasyon para sa kasalukuyan at hinaharap ng santol. Dahil sa proyekto ni Gwen, mas naging masigasig ang mga taga-santol na pangalagaan ng kanilang kasaysayan. Naging halimbawa si Gwen sa lahat ng pag-alala sa nakaraan ay mahalaga sa pagbuo ng isang magandang kinabukasan. Sino si Gwen? Paano nagsimula ang interes ni Gwen sa kanilang kasaysayan? Tungkol saan ang ibinahaging kwento ni Lola Nita, Mang Pedro? Paano ipinakita ni Gwen ang kanyang pagbibigay-pugay at pagpapahalaga sa mga pangyayari sa kanyang komunidad? Bilang mag-aaral sa ikatlong baitang, magagawa mo ba ang tulad ng ginawa ni Gwen? Sa papaanong paraan? Humanap ng kapareha upang pag-usapan ang mga pangyayaring naging sanhi ng inyong pamayanan. Itatala ito sa papel. Gamit ang mga naitala, gumawa ng isang tula o script na nagpapakita ng pagmamalaki at pagbibigay puri sa mga mahalagang pangyayari sa sariling komunidad. Basahin ito sa harap ng klase pagkatapos ng gawain. Alin-alin ang mahalagang tao sa ating sariling komunidad? Bilang mag-aaral sa ikatlong baitang, paano mo maipapakita ang pagbibigay puri sa mga mahalagang pangyayari na humubog sa inyong komunidad? Gumawa ng isang poster na nagpapakita ng pagbibigay pugay sa mahalagang pangyayari na humubog sa kasaysayan ng komunidad. Maaaring kumupit ng mga larawan at idikit sa kwaderno o bond paper.